Napasabak na naman si Wesley So kahapon po sa Title Tuesday. At yung kanyang last 2 rounds, yun ang ating pag-aaralan. Mabigatan po. Number 1 Poland player na si Super Grandmaster Jan Krzysztof Duda. At ang huli niya o last round fight against Nakamura. Mamaw ng chess.com, number 1 blitz player ng chess.com na may rating na 3,400. Pumapangalawa lang po si Magnus ngayon 3,300 something pero Sinaka ang number 1. 2 games po na mabigatan ng ating pag-aaralan. Pero bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play and win mga kamatsas. Ano po kaya sa palagay nyo ang napakagandang gagawin dito ng puti para magkaroon ng napakagandang conversion ng pagkapanalo? Sige po, lapag nyo lang sa comment section below ang inyong mga maa-analyze na kasagutan. Ito po ay sa Internet Chess Club application. Sa mga wala pa po, grab yours now. Free lang ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store. At ang link nasa description below lang ng video na ito. Gawa na po kayo, the best pang puzzle ang Internet Chess Club. Okay po, unahin natin ang bakbakang Duda versus Wesley So. Nag-E4 si Duda, E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6. Ruy Lopez Berlin. Ayun, nakabuelo na ako kasi kutob ko ito talaga ang gagawin ni Wesley. Hindi ko pa nakikita tong laban na to. Ngayon pa lang, mga kamatsas. Kaya medyo sorpresa din sa akin. Nag D3. Ito yung tinatawag na close or anti-Berlin variation. Kasi po yung main line ng Berlin, yung nagkakasling tapos kakainin tapos magdi-D4, etc. etc. Madaling nagkaka-queen to queen, endgame kagad, dry na dry ang laban na endgame. Pero kung ayaw ng endgame kagad ng puti, ang gusto ay laban, walang queen to queen kaagad, D3 ang gawin. Anti-Berlin yan. At nag-knight E7. Ayan na nga. Itinira uli ni Wesley. Ilang beses ko nang nakita sa kanya tong knight E7 na tipong iniiwanan ang pawn sa E5 na libre. At yung knight, ililipat po yan dito sa G6 at medyo nababarhan ang bishop. Interesting tong knight E7 At nag-knight C3 lang dito ang puti. Kasi po mga kamatyas, kung kakainin at mapupukaw, maa-attract ba na kuhanin ang pawn E5? Libre. Ika nga mas malasa pag libre, may C6. Na kapag umalis ang bishop, may queen A5 check, lipad ang kapalit ng pawn, yung knight na pinangkain. Aray ko ang tawag dyan, di ba? Isang pyesa. Okay, balik po tayo mga kamatsas. Kaya ang ginawa dito, nag-knight C3, C6, ganun pa rin. Atras ang bishop. D6 para may depensa na. At nag-D4. Ayun, gusto kagad ni Duda, guluhin kagad At i-pressure yung E5 at kinapture lang po ang D4. Queen takes D4. Knight G6, syempre, para makahinga ng development na rin ang bishop. At nag-castling dito. Bishop E7. Ayun. Teka muna mga kamatsas, pag-castling pala, novelty na. Ang palaging ginagawa dito pala sa linya, nagda-knight G5. Okay, knight G5 para atakihin ang pawn F7. At sigurado magda-knight E5 naman yun para depensahan naman at may atake pa sa bishop. Yun ang nakikita kong depensang best para sa knight G5 na paparating. Pero mukhang alam na yata ni Duda Duda niya, alam ni Wesley kaya iniba niya Yun, Duda na Bishop E7. At nag-A4. Yun, para walang B5. Castling. H3 para walang Bishop G4. Nag-Bishop E6, tinapatan ng malakas ang light square bishop. Bishop E3. Develop lang, di niya pinansin to. At nag-Rook E8. Ayan, kanya-kanyang preparasyon, kanya-kanyang pasakali ng paghahanda, pinopormang magaling. At nag-Rook AD1, pressure sa D6. Nag-Bishop F8. Ayun, atras lang muna para yung tore mag-take effect. At kinapture na po. Rook takes E6. Nag-Queen D3 umatras. Bakit umatras? Okay. Gets. Para yung D4 ay ilalagay po yung knight dyan pang atake sa tore. At the same time, kontrolado din na po pwedeng yung knight ay maidala sa F5 sa isang banda at maatake yung pawn D6 na target. Nag-Queen A5 si Wesley. Anong gagawin dyan? Knight D4. Tuloy pa rin. Rook E8. Rook E1. Okay. Para kumbaga pampapogi ng tore sa gitna.
At nag-knight e5, binatake muna ang queen, bumaba, queen f1, nag-queen b4, ayun, inatake ang pawn b2, nag-knight b3, hinarangan lang ni Duda. At may rook d4 akong nakikita dito pang atake. Nag-queen c4, hinamon ng queen to queen. Bishop g5, knight e7. Okay, kala ko kakainin na to eh. Yan, knight d7 muna, knight d4, nag-queen b4. Aba, medyo nagtaka ako kay Wesley ah. Kasi si Wesley mahilig po sa queen to queen battle. Pero iniisip niya kasi dito mga kamatsas, pag nakipag queen to queen, queen takes, king takes, eh medyo lugi siya sa endgame. Bakit? Meron kasi siyang poproblemahing d6 na pipilahan para atakihin yan ni Duda. Nakita niya eh, si Wesley magulang din. Hindi ko mo may queen to queen. Ang outcome naman ng endgame ay maaalangan, eh wag na. O kaya nag-queen b4 siya. Nag-bishop c1, dinipensahan ang pawn b2. Knight c5, inatake naman ang pawn a4. At nag-knight a5. Kumounter si Duda. Ayun, kakaldugin din ang pawn d6. Nag-rook a d8 muna depensa at gusto ni Wesley buong-buo na makukuha yung pawn. Nag-rook d4, hindi pwede. Ayaw payagan ni Duda. Queen b6, obligadong umatras. At nag-rook d1 para, yun, no? Tiniriple ang atake sa pawn d6. Nag-queen c7, ayun lang. Okay, at binigyan po ng bad move. Medyo na pasiban or passive, no? Parang hindi gusto ng computer na, bakit ka dumipensa? Eh meron namang ibang tira. Ano yung ibang tira na yon? Wait lang po ha. Bubuksan ko lang. Ngayon ko palang bubuksan ng computer engine. Medyo babalik lang po ng kaunti. Pero nasa 25th move na tayo, no? Babalik lang ng konti. Sakit ng chess.com ngayon yan eh. O, balik natin. Yan, nandito na tayo. Ang gusto ng computer ay the best defense is to counter attack with knight e6. Tapos mag-rook 4, d2, and queen to b4. Matapos mawala ang tore, ibabalik lang ang reyna para sapatan, triple din ang depensa. Okay? Yan, balik po tayo mga kamatsas, ano? Pero nag-queen c7 si Wesley, masyado siyang naging maingat. At nag-king h1, ayun, nag-prophylactic move. Waiting, pass, ikaw na ulit titira. Parang ganun eh, no? Dito naman ang on point ay F4, wag nang patagalin, dapat may impact for every move. F4 atake muna sa knight, pero king H1 lang eh. G6 si Wesley tuloy ang umatake, knight E3 umatras, bishop G7, ayun nabuhay ang bishop, may threat. At in F4 ni Duda, kumbaga may question siya na okay, tinapatan mo ng bishop, saan mo muna gagalaw or saan mo aalisin yung knight? Para magkaroon ka ng sapat na atake. Parang may ganun, ano? May challenge dito na habol si Duda kay Wesley. Pero dito po ang accurate daw ay F3 lamang. Kunat lang. Grabe, ano? Parang ang hirap magawa nun sa human side. Pero balik tayo sa F4 na ginawa. Knight ED7 at nag-knight G4. Ayun! Binad mo ba ng computer ang tira na yan? Bakit? Kaya may question mark. Ang gusto ng computer, wag nang pansinin ang toreng nakapasubo dyan, nakatapat dyan, mag B4 na lang. Counter attack. Ayun, magpapa-quality down. B4, ito po yung analysis. Kain. At magda-knight E6, tapos rook C4. Okay? Yun ang rekomendasyon ng computer. Pero, nag-knight G4, iba naman dito yung timpla na gusto ni Duda. Pinapakain pa rin naman niya yung tore. Pero in H5 muna. Oo nga naman, nakatutok pa rin naman. Bakit naman kailangan madaliin? Paalisin muna yung knight na nakaporma. Knight E3 bumalik ulit. Tinuluyan na ni Wesley. Okay? O yan. Kain at nag-knight F6 para atakihin ang pawn sa E4. So dito po, kitang-kita, quality down, malinis. Quality up lamang si Wesley. Queen F3 para sa pata ng depensa at nag-queen E7. 1, 2, 3, 4. Ilan ang dumidepensa? 1, 2, 3. Pwedeng kainin yan. 4 na umaatake, 3 dumidepensa. No? Negative 1 pa ang puti dito. At nag-F5. Dahil nakita, na-realize dito ni Duda, wala na, bagsak na. Manggugulo na lang ako. Nag-F5 siya. Pero tinagpas na ni Wesley. Tinuluyan na niya. Takes, at nag-B3. Yan, para ang nakikita ko po dito to play bishop B2 at ayun,
no, magkaroon ng sa isang banda counter attack kung magmamaterialize yung diagonal. Tingnan natin. Nag Queen E5, inunahan ni Wesley, inatake ang tore. Nag Rook B4, kung counter attack sa B7, Knight G3 check, King G1. Ayun, talagang pinagtatagpas ni Wesley. Pinuwersa na niya talaga. Nag-rook takes B7. Okay. Hindi pwedeng kainin. Ingat-ingat. May matchas na magaganap. Ayun, may atake sa F7, ano? Yung kitang-kita, yung threat. Pero nag-rook E7 lang si Wesley, no? Simplify to lowest term, ika nga ng mathematics. Kain. Oh. Kung may simplify to lowest term, okay, kamatchas naman, daanin sa alam niyo na yan. Daanin sa yaman. Lamang na ng materyales eh. Nag D5. Para may pangsalubong kung sakali talagang magagawang kontrolin at ma-prevent yung Knight C4 na paparating ni Duda. Knight F1, nag Rook to D6. Wala bang tusok doon? May bishop, may Queen D4 check, no? Makakaiwas pa. Tinusok nga, Queen D4 check. Tinusok ulit, nag-Queen E4. Queen to Queen. Wala na. Wala talagang karapatang makipag-exchange. No? Talagang kailangan takbo ang dapat gawin dito talaga. Iwas-iwas. Bishop G5, Knight F5, Knight D2. Bigay yun. Tinagpas nga ni Wesley. Nguya lang ng nguya si Wesley kay Duda. Queen F4 at nag-Queen D1 checking H2. At nag-Queen E2. Para sa inyong kaalaman mga kamatsas, ang isa po sa kontrapelo ni Magnus Carlsen, alam niyo ba, si Duda. Pero pagkalaban ni Wesley, sa kanilang mga inkwentrong na-analyze natin, laging gulpi sarado lagi kay Wesley ito. Ewan ko, no? May kanya-kanyang kontrapelo eh. Knight E4, inatake ang tore, Rook E6. Chumek, angat. Okay, so under threat pa. Nag-Queen G8. Grabe ka. Ambitious move to Check dito. Mangmamatchas pa. Hinuli ni Wesley. Hindi pwede. Actually, parang pwede nga kainin to. Hindi ba pwedeng kainin to? Ano meron pag kinain to? Kain. Pwede rin eh. Di ba? Hindi rin gumalaw ang evaluation bar. So, pwede. Yan ang nasa isip ko na pang simplify na lang para wala nang nanggugulo eh. Pero, nilinis ni Wesley yung Reyna eh. Wala na. Obligado. Knight D7 and Rook D5. Inatake ang Knight. And no sense na. Para ituloy pa to mga kamatsas. Pass-pawn. Magpo-promote ang pawn. Magiging queen. Okay mga kamatsas. Napakagandang penultimate round ito ni Wesley. Round number 10 niya to eh. At yung last round ito. Huwag muna kayong aalis mga kamatsas. Mamawan ito. Laro niya kay Hikaru Nakamura. Pero bago tayo mag-proceed, pasubscribe naman po ang channel na to. Palambing lang po mga kamatsas. Maraming salamat po. Marami pang nanonood di pa nakasubscribe. White naman dito. Si Wesley Black Sinaka nag-E4. C5 ba? Sinalubong ng Sicilian. Last round. Tapang ni Naka. Yan ang mga magandang last round lagi. No? Yung tipong bakbakan talaga. Mga naghahabol ng panalo. Kaya ganyan ang depensa niyan eh. Nag-F3. Aba! Dito po, natural nating nakikita palagian is Knight C3, di ba? Common na common. Pero dito, nag-F3 muna. Naalala ko yung isang player ko. Mahilig siyang tumira ng F3 sa ganitong Sicilian. Kasi ang balak niya ay magmamarok si bind. Pagka ganyan binibitin yung Knight, yung C-pawn gustong itulak sa C4 bago mag-Knight C3. Iuuwi sa tinatawag na marok si bind. Pero ini-5 ni Naka. Bishop B5 check muna. Bishop D7 kain. At nag-Knight F5 ba? Grabe to, kakaiba to Ganda ng diskarte ni Wesley, kakaiba. Nag-Queen C6 at yan po ang maagang novelty ni Naka at wala po sa libro. Yun nga lang na questionan ng computer. Ang natural po dito is D5. Yan ang talagang natural theory. Pangalawa G6. Pero ito talaga pinakamarami. Kumbaga D5, basagin, i-pressure kagad ang E4. Di naman pwedeng kumapture bitin ang Knight. Kaya D5 ang best eh. Pagka D5, ano ba linya doon? Hindi ko na matandaan eh. Castling yata or... yan. Or Bishop G5, ayun. D5, Bishop G5 kung di ako nagkakamali. Kasi inaral namin ito, gawa ng yung player ko tumitira nito sa puti. Naalala ko, di ko nababanggitin yung pangalan. Pero shoutout na lang kay Jerlyn. Jerlyn, kapatid ni Woman International Master.
Mary Antoinette San Diego, si Jerlyn San Diego. Ayan, shout out po sa San Diego family. Ayan, naalala ko yung player ko na yan, na-miss ko, no? Kasi linya to niya, linya na inaral namin. Balik po tayo, no? Nag-Queen C6 dito si Naka. At nag-Knight C3. Kumbaga, kaya nag-Queen C6 si Naka, alam niyo kung bakit. Gusto niya talagang pigilan yung Maroxy-bind na gustong mangyari ni Wesley. Hindi makakasipor, inabangan ng Reyna eh. 'Di ba? Inabangan, tinambangan eh. O walang magawa si Wesley kundi maipit yung sipon, mag Knight C3 na lang. Knight D7, ayun, binad mo ba naman si Naka? Na dito, ang gusto ng computer, wait lang po mga kamatyas ha, ang tira daw dapat ay H6. Yan lang muna. Kasi may Bishop G5. Baka ganun ano, o kaya G6 second option. Yun. Pero Knight BD7, balik na tayo. Ayun, naka-Bishop G5 si Wesley. On time na itira niya nang wala pang H6. Tama, ano? O nakapa. Nag-G6, inatake ang Knight. Umatras para kontrolin ang D5. Nag-H6 para ano ba talaga? Kakainin ba talaga yung Knight? Yan ang challenge ni Naka. Kinain nga ni Wesley, kain. At nag-Queen to D3 angat. Ay, balak mag-castling sa Queen side. Bishop E7, Knight E D5. Binad mo ban po? Siguro maaga. Napaaga. Yun. Ang gusto ng computer, ni Stockfish, mag-castling muna. Anytime naman pwedeng landingan ng Knight dyan. Mapa Knight C or mapa Knight E. So, castling muna. Huwag mo nang madaliin. Bakit? Nagmadali, Knight D7 ang ginawa. Bad move din. Na dito po, capturein lang pala yan pag Knight takes D5 and then Rook C8. Yan po ang rekomendasyon ng computer. And then Queen C4. Yan. Bago pa makapag-castling, parang may kaunting istorbo na ditong nagawa ang black. Ano? Ayun, balik po tayo mga kamatyas. Nag-Knight D7 at nag-castling Queen side, Knight C5, Queen E2. Ayun, atras lang. A6 para kontrolado din ang B5 kasi baka mamaya malundagan ng Knight, mga ganun-ganon. At nag-H4 na si Wesley. Kumbaga, inaabangan ni Wesley dito yung pag-castling. Saan ba magka-castling ang black? Diba? Pero dito, di pa makapag-castling kasi may hanging pa na bishop. And then yung H4 at the same time para mapigilan din po yung bishop G5 check, mga ganong paparating. Nag-H5. Okay? Para, kasi gaganon ano. Gaganon, mag-H5 pala. Imagine mga kamatyas na kapag nag-G5, mabubutas naman yung F5 square. Pwedeng balikan, ilagay yung knight doon. Nakita niyo po yung mga diskarte ng mga higher rated player. Ano? Gaganon. No? Inunahan ni Naka. Nag-rook dito. Okay? Ready to battery ba? Yan ang plano. Knight. Ayun. Naku, ganda rin naman ang ikot ni Naka doon. Nag-G3 para walang Knight F4 at para madepensahan na rin po yung pawn para makaganon na rin. Kasi hindi makaganon, may kain doon sa H4. Bishop D8, iniwas lang din ang bishop. At nag-King B1, so prophylactic move lang muna para iwas sa future attack ng black sa C-file. Lalo na nandyan ang king, nandyan ang queen. At nag-Rook C8, ayan na nga po. Yan talaga ang Sicilian eh. Sa C-file bumubuhos yan eh. At pinagpatong na po battery. Nag-King F8, ayun. Gusto ni Naka mag-King G7, mag-artificial castle lang. At yung Torre, panatilihing nasa H-file. Tamang duda eh. Si Naka na baka mamaya pag-castling niya, bombahin ni Wesley. Pwedeng bombahin para buksan yung king side eh. Di ba? Kaya yung sa pamamagitan ng Torre sa H-file, kung gaganunin, baliwala may Torre. Okay? At nag-Rook D3, okay, pakiramdam muna, abang-abang, nag-B5. Okay, isa rin po sa trademark ng Sicilian. A5, B4, natural yan na pang-atake ng Sicilian talaga. Nag-A3 muna, pamigil sa B4, in-A5 pa rin ni Naka, at dito po bago pa magkabombahan at malagay sa hindi magandang kalagayan ang king, inunahan na ni Wesley. Ako muna mauna, para may atake ako, Rook F1, Rook F3. Takihin ko yung king mo. Talo ka na. Ang haba ng sinabi ni Wesley. Talo ka na. Talo na daw. Dodoble, no? Yan ang nakikita ko. Yun, oh. Aw, ang lakas. At nag-Queen B7 si Naka para bumuelo. Mag-B4. Hindi po kasi maka-B4. Kakainin. Ang dami pang nakabantay eh. So, Queen B7, pambuelo. Papunta sa B4 na pang-atake. At bago pa makaporma, lagi na lang si Wesley ang nauunang bumira.
Kinain. Kasi kung di po kakainin, mabubuksan ng F-file. Nandyan pa man din ang king. Kaya mas maigi-igi nga kainin para kahit papaano yung F-pawn nakabara sa F-file. Nag-knight C5. Ayaw talagang i-knight D4 ano. Pero para po sa ating kaalaman, pag nag-knight D4 kasi tutuluyan eh. O di ba? Bagamat parang pogi yung knight sa mas gitna, may atake pa, kakainin lang kasi. Ayan o, ganyan lang ang isasabay eh. Tipong pa-quality down ang puti, pero ang tanong, paano makakaporma ang mga pyesa? Napaka-passive ng mga pyesa, halos nakahiga ang mga pyesa ng black. Kahit ba dalawang tori yan eh. Hindi naman magamit, medyo baldado pa yung rook sa H8, parang walang effect sa tunay o realidad ng bakbakan. Balik tayo. Kaya dito, nag-knight C5 na lang si Naka, umiwas ang tore, binira na, nag-B4 na. Knight B5, hindi muna pinansin ni Wesley. Ito yung mga binibiling tirang pang depensa. Kung minsan dito bumibigay ako, mga kamatyas eh. Bumibigay ako sa ganito pag ako binobomba na dito. Minsan namamali ako eh, pero alam nyo, ito yung mga, yan ay mga level nila Wesley na binibiling tira. Birang itira yung ganyan. No? Kinain para kahit papaano, syempre, bumukas yung king. Ayun. So, yun pala yung purpose ng Torre sa third rank. So, may nakaabang eh. At manatiling safe, solid ang shield ng king. Nag-rook B8, knight D-C3 ang pinangdepensa sa knight. Pero mga kamatyas, nakalagay, kitang-kita, bad move. Ang tamang tira ay C4. Iba yan. Nakapako ang knight sa B5. Nakapako ang knight sa D5. Magandang pamako itong C4, ano? O medyo na-miss ni Wesley. Ano kaya nasa isip ni Wesley at di niya ginawa yon at etong ginawa niya, no? Medyo naabala tuloy ang tore. Pero sa isang banda mga kamatyas, ang pagbaba ng knight D-C3 ay yung pawn sa D6 may target. Okay, time check tayo. So halos dikit lang din, no? Konti lang ang diferensya. Nag-E4 si Naka, ayun, bumitaw na rin nang hindi ka nais-nais na tira. Dapat daw po ay rook H6, ayun. Para magkaroon ng trabaho yung isang tore, walang trabaho eh. Oh. 'Di ba? Tawag ng ano ko diyan, ng mama ko diyan dati, no? Sa kuya ko sabing ganoon. Ano ba nakahiga ka? Batugan ka. Batugan yung tore, 'di ba? Oh, yan oh. Oh, yan salitang Tagalog, 'di ba? Tawag diyan batugan eh. Alam niyo ba 'yon? Batugan ang tawag sa amin noon eh. Walang ginagawa ang tore. So rook H6, lagyan ng trabaho. Hindi yung parang natutulog lang. O yan, o. Pero, E4 ang ginawa eh. Balik tayo. E4 ang ginawa eh. O di kinain tuloy ni Wesley. Eh kung may rook H6, hindi pwedeng kainin yun kasi pag kinain-kain, bubukas ang B-file, may matchas. So hindi magagalaw yung D6. Yun, o. Balik tayo. Bishop E7. Rook D5. Queen C6. Okay, Queen C6. Parang wala pa rin naman threat, ano? Rook takes A5. Wala. Halos walang threat pa eh. Parang pamorma lang, nakadikit lang sa mga pyesa pero wala pa naman eh. 'Di ba? Medyo nakakatakot lang konti pero walang laman. Rook takes A5, pinagkakain lang ni Wesley. Bishop F6. Oh, yan. Ito may forma na to kahit papaano. Pero ayun, Rook D6, grabe ka accurate. Aray ko! O aray mo. Ayan. T-shirt merchandise. Aray ko! Oh, bibili kayo? Ayan. Nag-Queen E8. Ayun. Nakuha na ng isang pyesa si Naka. Queen D8. Grabe. Grabe na ito. Wesley, anong ginawa mo kay Naka? Pinagsasakripisan? Kinain. Queen C4 check. Ha? Bakit? Okay. Oo nga pala, bitin nga pala yung naipagkagumanong kakainin lang, ano. King G7. Kinain. Brilliant na yun. Talaga namang pwersadong kainin yun na. Masyado namang pinuri yung tira na yun. Simpleng kain lang. So dito po, ay hindi pala quality down. 2 minor pieces sa isang tore. Tapos yung king, walang tawag ng mga veteranong players dyan. Walang saplot. Wala eh. Saan tatago yan? Nag-queen takes A5. Kaya pala naging brilliant kasi naka-threat nga. Akala ko simpleng kain. Sorry po. Pero ito, kwentado ni Wesley. Kwentado. Bakit? May Queen E7 check. Kwentado. King G8. Check. Gumanon. Check ulit. Gumanon. Check. Gumanon. At nag-F6 threatening check. Matchas. Diba? Imagine. Nag-rook B7 to protect the 7th rank. Eskwalado.
Eskwalado. Ano ba sa English ang eskwalado? Eskweladize. Wow! May sariling dictionary. Eskweladize. Ayun, no? Eskwalado eh. Threat Antore at may threatening matcha sa E8. Ayun, bumalagbag na lang. Wala nang magaw si ano eh. Wala nang magawa eh. Bumalagbag na lang. Check. Oh, yan. Gumanon. Oh, King B3. Kasi po dito kung kakainin ito, matchas. Kung kakainin naman yon, oh, patal na rin kasi may check, ganun, tapos kain yun. Wala na rin talaga. Tapos may paspon pa talaga. Okay, so yan po mga kamatsyas. At dahil dyan sa last 2 rounds, dalawang panalong dikit. Si Wesley, ito po ang standing nila. Not bad for Wesley and big congratulations kay Wesley. Hindi ko po masigurado kung si Wesley ba ay nag-champion na dito or ito yung pinaka-highest achievement niya sa Title Tuesday. Second place, oh. Tied silang maraming 9 points pero siya may pinakamataas na tiebreaker points with 9 points. Oh, grabe. Nihal Sarin, ilang beses na nag-champion yan dito. Hindi na bago kay Nihal Sarin eh. 'Di ba? Yan po ay 9.5, no? Oh, si Wesley, pero may talo ba si Wesley? Dalawa talo niya kay GM Mozart at kay GM Artemiev. Round number 5 and round number 8. Pero yung last 2 rounds ang pinaka-vital doon, pinaka-crucial, ano, at naipanalo niya, second place siya. Ang alam ko, di pa nagka-champion si Wesley. Wala pa ako naalalang Title Tuesday, nag-champion si Wesley. Tingin ko ito yung highest achievement niya sa Title Tuesday na nag-second place. Malay nyo, mga kamatsas, ano? O, ang daming sumali niyan, ano? O, malay nyo, mag-champion na rin siya. O, minsan lang sumali si Wesley dito, medyo na-condition pa, no? O, andito ba si Magnus Carlsen? O, hindi ko alam. Wala po sa top 25. Wala si Magnus eh. Oh. Kitang-kita, di ba? Wala. Yun. O. Congrats kay Wesley. So, yan po ang ating update sa weekly na sinusubaybayan nating Title Tuesday, mga kamatsas. Sana po natuto kayo, na-inform kayo. Muli po palambing. Pasubscribe naman ang channel na to, mga kamatsas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.